ito. Ang ganda ng introduction, ano? Ako lang rin po ito, mga kapatid. Pagtiyagaan nyo na po ako, mga kapatid. Mahal nyo naman ako, di po ba? Mahal nyo po ba si Pastor? Amen. Alam nyo, sinangguni ko po ito sa sa mga leader. Kasi dapat nung next week, last week yung ating anniversary, kaya lang dumating yung yung bagyo, hindi naman umulan, no? Talagang pinigilan lang talaga niya tayo. Pero all things work together for good, no? Mabuti ang Panginoon. Kaya pala siya nagbibigay ng mensahe sa akin noong mga panahon na yon. At sabi sa akin, ako daw magpapakilala kay Pastor June. Sabi ko, wag ako, kayo na lang. Kasi sawa na ako sa mukha ko yung mga yan. Kayo na lang, sabi ko. Kayo na lang magpakilala sa kanya. Mag-ano na ako sa closing prayer, sabi ko. Pero, habang dumadaan yung, hihintay ko yung bagyo, nagbibigay ng mensahe ang Panginoon sa akin. Patungkol dito sa message na to, sabi ko, bakit kaya? Yung pala ako tatayo ngayon. Kasi nagsabay po ang anniversary po ng Teresa Bethel. Naroon po ang Pastor June. Schedule po talaga ng Teresa Bethel. For Sunday. Hindi ko naman pwede sabihin, Pastor June, dito ka mas malapit. No, hindi po pwede. Kaya sabi ko, pagtiyagaan nyo na po ako. Nagtsatsaga pa po ba kayo sa akin, kapatid? Amen. May tema po tayo na one heart and one mind. One heart and one mind. No? Kung mayroon po kayong mga Bible, naniniwala ako mayroon po kayong mga Bible. Mayroon po ba kayong mga Bible? Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Gawa 4:32. Ang sabi po diyan ganito, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at hindi itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Amen. Praise God. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Alam niyo, ito pong ating binasa ay tumutukoy sa unity. Unity o pagkakaisa ng puso't damdamin ng bawat mga mananampalataya nung unang iglesia. At kung papansinin natin ang salitang unity o pagkakaisa, ito po'y napakahirap maganap. Mahirap ba maganap yung unity? Lalo sa church, mahirap maganap. No? Mahirap ito maganap. Pero naganap ito sa unang iglesia sa Jerusalem. Nagkaisa daw ang lahat at hindi itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian. Di ba nakamamangha yun? Mga kapatid, pansinin niyo, di ba nakakamangha, hindi daw itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian. Kundi ipinagbibili nila ito at pinamamahagi sa mga mahihirap. Kaya mga panahon na yun, walang nagdarahop. Walang nahihirap, walang nagugutom. Di ba ito yung ating motto, sabi natin, walang Kristiyanong magugutom. Kaya lang realidad, may nagugutom, taas ang kamay na nagugutom na. Wala, di po ba? Kaya lang, tingnan nyo, noong mga panahon na yun, walang nagugutom. Alam niyo kung bakit? Kasi pinagbibili daw po nila yung kanilang mga ari-arian at yung binibigay nila sa mga apostol at ang mga apostol naman pinamamahagi ito sa tao ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ano nangyayari? Walang nagdarap, walang nagugutom. Di ba ang ganda, perfectong simbahan? Di po ba? May pagkakaisa po kasi sila. No, sabi ko nga, nakamamanga ang unang simbahan. Tanong, ito yung tanong nga, bakit may pagkakaisa ang puso at damdamin ng unang simbahan? Ibig bang sabihin, Pastor, ngayon wala na. Alam nyo, lumalabnaw. Yung pagkakaisa ng mga simbahan, nagmamalakihan nga eh. Di ba? Mas magaling kami sa inyo. Mas marami kami sa inyo. Na hindi dapat ganun kasi na iisa tayong katawan kay Kristo. Hindi dapat nagpapaligsahan. Mas magaling kami sa inyo, mas marurunong kami sa inyo. Hindi po ba? Ngayon, sabi ko nga, bakit nagkaisa ang puso at damdamin ng unang simbahan? Una, ito yung dahilan. Pag binalikan nyo, pabalik yung binasa po natin, dahil yan sa kagagawa ng banal na Espiritu. Bakit daw nagkakaisa? Dahil sa banal na Espiritu. Mahirap magkaisa kung wala ang Diyos at ang banal na Espiritu sa atin, mga kapatid. Tama po ba? Mahirap magkaisa ang puso't damdamin ng bawat tao
kung wala ang banal na Espiritu, kung wala ang Diyos. No? Ang sabi, may pagkakaisa sila. Sino ang unang simbahan? Nauna sila kasing mapuspos. No? Bago binanggit, yung nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mga sumasampalataya, may nauna munang naganap. Ano yung naunang naganap? Ang nauna pong naganap, nagkaroon ng kapuspusan ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya. Ang sabi ng Gawa 4:31, sabi ko nga, babalik ka. Pagkatapos nilang manalangin, ang sabi, nayanig ang pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid. So yung palang pagkakaisa, magaganap kapag mayroong nandoon yung kapuspusan, kapunuan ng banal na Espiritu Santo. Ang unang simbahan, ang sabi, napuspos daw sila ng Espiritu Santo. Pansinin niyo mga kapatid, silang lahat, anong sabi? Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang. Buong tapang na nangaral. Mga kapatid, alam niyo ang iglesia noon, ang unang simbahan, pagkatapos mamatay ng ating Panginoon, binalot sila ng takot. Ano daw? Binalot sila ng takot. Bakit? Baka mamaya sila naman ang ulihin, sila naman ang ipako sa krus. Binalot sila ng takot, pero tingnan ninyo, nang mapuspos sila ng banal na Espiritu, ang sabi, silang lahat ay buong tapang na nangaral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan ng simbahan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan ng simbahan ang Diyos. Kung wala ang Diyos sa simbahan, mga kapatid, magkakawatak-watak tayo. Wala tayong pagkakaisa. Mag-aaway-away tayo. Pero salamat na lamang mayroong banal na Espiritu na pumupuspos sa simbahan upang magkaroon tayo ng tapang, mangaral ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang unang simbahan, buong tapang silang nangaral ng salita ng Panginoon matapos ang kapuspusan o kapunuan ng banal na Espiritu. Nang mapuspos sila ng Espiritu Santo, pinag-isa ng Diyos ang puso at damdamin ng mga mananampalataya. Gusto po ba natin, tulad noon, kung paanong pinag-isa ng Diyos ang puso ng mga mananampalataya, gusto po ba natin maging tayo ngayon pag-isahin ng Diyos ang ating mga puso at damdamin? Ang hina? Gusto niyo po ba pag-isahin ng Diyos? Isa yung ating mga pananaw, isa yung ating goal. Ano yung goal natin? Una, ipangaral natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi, buong tapang silang nangaral ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi natin magagawa ang bagay na yan kung wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino dito gustong mapuspos siya ng Espiritu Santo? At buong tapang niyang ipapangaral ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, one heart, one mind. Mga taga-bibag, dapat isang puso, isang damdamin tayo na ipangaral natin ang mabuting balita. Kaya lang, maipangangaral lamang natin ang mabuting balita kung nariyan ang kapunuan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi ko sinabing masamang mag-aral. Tandaan niyo po to, mainam, mabuti ang mag-aral. Naniniwala po ba kayo sa pag-aaral? Siyempre. Di po ba? Mainam po mag-aral. Alam niyo po, mainam mag-aral. Pero kahit mag-aral ka sa Bible school, ng pinakamagaling pang Bible school, graduate ka dyan, theologian ka, doktor, tatawagin kang doktor, pero wala ang kapuspusan ng Espiritu sa'yo, kapatid, walang laman ang mensaheng dala-dala mo. Bakit? Wala ang banal na Espiritu. Kaya't napakahalaga ng kapuspusan ng araw-araw na pagdalaw ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Mga kapatid,
Sabi ko nga, mahalaga ang mag-aral. Ngunit mas mahalaga yung nagbibigay ng kapangyarihan dun sa inaral mo upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya nagkaisa ang puso at isipan ng mga mananampalataya noon dahil sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, gusto ba nating maganap pa rin ito sa atin ngayon? Gusto niyo po ba? Alam niyo po ba, narito ngayon yung bunga ng ilang linggo ng evangelism. Nandito sila ngayon. Kita niyo, ilang linggo pa lang may dala-dala na tayong mga bagong kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Bakit? Paanong nangyari yon? Kapuspusan ng Espiritu Santo. Sabi nga ng mga humahayo sa akin, Pastor, hindi naman kami marunong, hindi namin alam ito. Pero kapatid, ipaubaya mo sa Diyos at ang Diyos ang bahalang maglagay ng salita sa iyong mga labi. Basta humayo tayo, magkaisa tayong hahayo, magkaisa tayong magsasalita. Kung mayroon tayong dapat ipagmalaki, hindi ang ating mga sarili, mga kapatid. Sino yun? Ang ating Diyos. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Ang unang simbahan, kaya sila one heart and one mind dahil puspos sila ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bakit mahalaga? Sabi ko nga kanina, na dapat araw-araw, linggo-linggo, dinadalaw tayo ng Espiritu Santo. Bakit? Bakit mahalaga? Bakit mahalaga na dapat lagi tayo napupuno? Ang kongregasyon, dapat laging napupuno ng banal na Espiritu. Una, dahil ang banal na Espiritu lang ang may kakayahan para pag-isahin ang puso at damdamin ng bawat isa. Ano daw? Mga kapatid, ang banal na Espiritu lang ang may kakayahan na pag-isahin ang puso at damdamin ng bawat isa, ang simbahan, ang church. No, hindi si pastor, hindi tao. Hindi ang sistema ang mag-unite sa atin. Para magkaisa tayo, hindi ang sistema, kundi ang banal na Espiritu. Kapatid, asamin natin lagi na araw-araw, linggo-linggo, Panginoon, puspusin mo kami ng banal mong Espiritu. Bakit? Doon natin makakamit ang ating pagkakaisa. Gusto ba natin nagkakaisa ang mga mananampalataya? Gusto po ba natin? Hilingin natin lagi sa banal na Espiritu na puspusin tayo. Sabi ko nga, dahil sa banal na Espiritu, banal na Espiritu lang ang may kakayahan para pag-isahin ang puso, damdamin ng bawat isa. Ang sabi ng Efeso 4:3, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Anong sabi? Pag sumakitan daw natin. Sinabi ito ni Paul sa mga taga-Efeso. Ang sabi niya, pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Ang kapuspusan lamang ng banal na Espiritu ang magtutulak sa atin, mga puso at isipan, na lalong lumalim ang ating relasyon bilang magkakapatid kay Kristo. Gusto ba natin malalim yung ating relationship bilang magkakapatid kay Kristo? Di po ba? Walang sibag, walang bibag. Kundi malalim yung relasyon natin. Kapatid, ang Holy Spirit daw nagpo-promote ng love. The Holy Spirit promote love, relationship in the church. Ano sabi? The Holy Spirit promote love, relationship in the church, at hindi dapat mahahati ang simbahan. Mga kapatid, nakalulungkot, nahahati ang simbahan. Pwede bang hatiin ang simbahan? Pwede bang mahati ang body of Christ? Di po ba't hindi? Kaya't kailangan natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin yung tatlong persona, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo.
Kailangan nating mapuspos, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, sabi, the Holy Spirit promote love. Saan? Sa church. Gusto ba natin na ang church ay puno ng pag-ibig? Mga kapatid, gusto niyo po ba ang church puno ng love? Makakamit lang natin yan kapag puspos tayo ng banal na Espiritu. The Holy Spirit promote relationship in the church. Ang sabi, relasyon, relationship. Hindi tayo kanya-kanya lang. Kaya nga ate, kuya, tawagan natin. Napapansin nyo, ang tawagan natin, ate, kuya, nanay, hindi naman tayo magkakaano-ano. Sino nag-ugnay-ugnay sa atin? Bakit tayo nakakaramdam ng nanay ko siya, kuya ko siya, ate ko siya? Sino naglalagay sa puso natin yun? Ang banal na Espiritu. Tingnan ninyo, may mga pagkakataon mas malapit tayo sa ating mga kapatiran kaysa dun sa kapatid natin sa laman. Tama po ba? Napunan nyo? Minsan may problema tayo, hindi natin nasasabi dun sa kapatid natin sa laman. Pero nasasabi natin sa mga kapatid natin sa loob ng simbahan. Amen? Kasi nga, sa loob ng simbahan, kapag kapuspos ang simbahan ng banal na Espiritu, pinopromote ng banal na Espiritu yung love tsaka relationship. At ang sabi doon, hindi dapat mahahati ang simbahan. Mga kapatid, ano ba may naghahati ng simbahan? Alam nyo bakit nahati ang simbahan? Pride. Pride. At hindi gusto ng banal na Espiritu ang pride. Ang kayabangan. Ayaw ng banal na Espiritu ng kayabangan. Ano daw yung pinopromote niya? Relationship. At hindi pagkakahiwa-hiwalay. Pero kapag nagsalita na ang bawat isa sa atin, nang mas magaling kami sa inyo, mas marami kami sa inyo, kapatid, hindi yan sa banal na Espiritu. Amen? Kasi pagmumulan niya ng dibisyon, pagmumulan niya ng pagkanya-kanya, hindi yan ang gusto ng banal na Espiritu. Hindi pinopromote ng banal na Espiritu yung division sa loob ng church. Dapat ang church mismo, united tayo. Amen? Nagkakaisa tayo. Sino dito nagkakaisa ang ating mga puso't damdamin? Amen. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:10, ito sinabi ito ni Paul. Sinabi ito ni Paul sa mga taga-Korinto. Ang sabi, kinuha ko yung English, mas maganda English. Bagamat hindi ako magaling mag-English, mga kapatid, pasensya na kayo, ha? Sabi dito, I appeal to you. No? Ang sabi ni Paul, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of the Lord Jesus Christ, to live in harmony. Ano sabi? To live in harmony with each other. Ang sabi doon, let there be no division in the church. Rather, be one mind, united in thoughts and in purpose. Ang sabi doon. Mga kapatid, ang sabi, I appeal to you. Sino yung sinasabihan? Sino yung inaapilahan ni Paul? Ang church. Ang laman ng simbahan. Sino yun? Tayo yun. Kayo yun. Ako yun. Ang sabi, I appeal to you. Tinutukoy yung church. No, yung church, I appeal to you. Dear brothers and sisters, by the authority ni Lord Jesus Christ, mabuhay do tayo sa harmony. Mga kapatid, saan tayo pinamumuhay? Ang sabi, ano inaapila niya? Mamuhay kayo sa harmony. Ano ba Tagalog ng harmony? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Sino dito ang singer? Sino dito ang singer? Andiyan ba si Ate M? Wala si Ate M.
Si ate yung kasi nagko-conduct. No? Meron yan alto, baho, tenor, soprano. Kailangan magkaroon ng harmony yon para lumabas yung magandang tinig kahit walang orkestra. Basta nagkaisa yung apat na tono na yon. Ang ganda sa pandinig. Harmony, ang tawag doon. No? Kumanta yung tenor, kumanta yung alto, kumanta yung soprano, kumanta yung baho. Yung baho, kapag siya nagtenor, hindi naman siya tenor, bass ka, bass. Kinanta niya, tenor. Kapatid, hindi na maganda sa pandinig. Ang tawag doon, sintonado. Kapatid, alam niyo po ba sa church ganun din? Nagiging sintonado ang simbahan, ang nasa loob ng simbahan. Bakit? Kasi nga, yung hindi dapat ginagawa mo, ginagawa mo. Hindi tayo namumuhay sa harmony. No? Dapat ang simbahan namumuhay saan? Sa harmony, pagkakaisa. Ang sabi, let there be no division. Sabi ni Paul, wala daw dapat division. Kapatid, sino dito may division? Meron bang division sa Valenzuela, Bethel? Iilan na nga lang tayo, nag-aaway-away pa tayo. Hirap naman iilan-ilan na lang tayo dito. Nag-aaway-away pa, may division pa. May kanya-kanya pa, may pagalingan pa. Hindi, di ba? Kaya inaapila ni Paul, wala dapat division sa church. Mga kapatid, dapat ang church, gusto nating magtagumpay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Madatnan tayo ng Panginoon na tapat, tama ang puso, one heart, one mind. Dapat mamuhay tayo sa harmony, walang division sa bawat mananampalataya. Hindi tayo nagchichismisan. Kapag nakatalikod, okay yung sinasabi. Kapag nakaharap, hindi okay na ang sinasabi. Division yun. Ang sabi, ang mga mananampalataya daw, yung oo niya, kahit nakatalikod ka, oo mo pa rin. Amen? Hindi dapat tayo nagsasalita ng laban sa ating kapatid. Lalo kapag wala siya doon. Tama po ba? Kasi pagmumulan nyo ng dibisyon, pagmumulan nyo ng pag-aaway-away. Sabi ko nga, iilan na lang tayo, nag-aaway-away pa tayo, buti na lang walang ganun sa Valenzuela, Bethel. At wala rin ganun sa Caloocan, Bethel. Amen? Nandito po ang mga taga-Caloocan, Bethel. Taas po ang kamay ng mga taga-Caloocan, Bethel. Pasensya na kayo, hindi tayo nagkaroon ng harmony ngayon. Hindi nagkaintindihan sa sasakyan na masahe tuloy sila. Daya nyo, ako mag-aatid mamaya. Ay, dyan pa si Brother Dong. Salamat, Brother Dong. Relationship, napakahalaga ng banal na espiritu para tayo maging brothers and sisters. Amen? Sino dito, nung nandun pa tayo sa pabrika, nandun na, andito pa rin. Taas ang kamay. O di po ba? Kita ninyo, andito pa rin sila. Yung iba nangamatay na. Pero tignan ninyo, namumuhay tayo sa harmony, pagkakaisa. Mga kapatid, sabi ni Paul, mamuhay tayo sa harmony. United in thoughts. Tsaka yung purpose. Malinaw ba sa inyo ang purpose nyo? Malinaw ba sa atin ang purpose natin? Bakit tayo narito sa daigdig na ito? Nalinaw ba sa iyo ang purpose? Bakit ka nandito sa Valenzuela, Bethel? Malinaw ba sa atin? Malinaw ba sa atin bakit tayo tinawag ng Panginoon? Mga kapatid, dapat iisa ang puso, iisa ang ating mga isipan. Dapat nagaganap sa atin sa loob at labas ng simbahan. Saan man tayo naroroon, tandaan natin, pinag-isa tayo dahil sa banal na Espiritu. Taas ang kamay ng pinag-isa dahil sa banal na Espiritu. Amen. Ang sabi ng Efeso 4:3-6, bibilisan ko po
Kasi nagugutom na rin po ako. Ano po, nangangamoy na po yung mainit na sabaw sa baba. Puro sabaw lang po kakainin yung mga kapatid. Nangangamoy na po. Oo. Ang sabi ng Efeso 4:3-6, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. No? Ang sabi diyan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May iisa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo na naganap sa atin lahat. Isang Diyos at Ama nating lahat, siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Amen! Ang Diyos namumuhay sa bawat isa sa atin, kaya't dapat namumuhay tayo dun sa pagkakaisa. Bakit? Ang Diyos daw ay sumasa lahat. Sino yung lahat? Lahat ng mananampalataya ni Kristo. Kaya't hindi dapat nagsasakitan ang mga mananampalataya ni Kristo. Sinasaktan mo ang sarili mo. Susuntukin mo ba yung sarili mo? Kapatid, kapag sinasaktan natin ang ating kapwa mananampalataya, yan ay parte ng katawan ni Kristo, sumasa lahat daw eh. Kapatid, hindi lang ang sarili mo ang sinasaktan mo. Ay, hindi siya ang sinasaktan mo, maging ang sarili mo sinasaktan mo. Bakit? Iisang katawan tayo. Iisa ang tumawag sa atin, ang ating Panginoon. Iisa ang bautismong tinanggap natin. No? Kaya't dapat ang mga mananampalataya namumuhay saan? In unity. Amen? Dahil tayo ay binuklod ng isang Espiritu, isang Diyos, dapat makita ng tao. Mga kapatid, tandaan natin to. Dahil binuklod tayo ng isang Espiritu, isang Diyos, dapat makita ng tao sa paligid na iisa rin ang ating pamumuhay, pag-uugali. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, kaya't ako'y isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga kapatid, napaka-importante po nun. Na ang mga mananampalataya sa harap ng mga taong hindi mananampalataya, iisa ang ating mga pamumuhay. Namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kabanalan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ligtas ka na ba? Born again ka na ba? Kapag born again ka na, dapat makikita ng tao yung bunga ng born again. Ano yun? Bagong buhay. Alam niyo mga kapatid, pag pumasok ka sa born again, sabihin ko sa inyo, pag pumasok po kayo sa born again, patay kung patay. Sino dito payag patay kung patay? Patay kung patay sa pananampalataya. Parang sindikato po yan, mga kapatid. Alam niyo ba yung sindikato? Kuya Oji, army, alam niyo yun. Yung sindikato, pwede kang pumasok. Hindi ka makakalabas. Ganon din sa atin, sa ating Panginoon. Pagpasok mo, walang talikuran sa Panginoon. Amen? No turning back. No turning back. Walang babalik sa dating buhay. Ano dapat ang makikita sa mga mananampalataya? Bunga ng Espiritu. Bagong buhay. Dapat sa harap ng napakaraming saksi, sinasabi nila tunay nga ang mga mananampalataya ng ating Panginoon, tunay na binago ng Diyos. Hindi yung tayo mismong mananampalataya, pag iba yung ating ginagawa, doon sa ating sinasabi, mga kapatid, pinasisinungalingan natin yung aral ng Diyos. Pinasisinungalingan natin. Kapag yung sinasabi natin, maka Diyos, tapos yung ginagawa natin, hindi maka Diyos, pinasisinungalingan natin yung gawa ng Panginoon, yung salita ng Panginoon.
Kaya't napaka-importante kung ano yung salita ng Diyos dapat nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, nakikita ba ng mga taga Valenzuela, mga hindi member ng Valenzuela, tunay nga yung mga lumadalo dyan, tunay nga binago na sila ni Kristo. Nakikita ba? Ito ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Dito kapag ka nagkaroon ng meeting ng mga pastor, kasi po may mga meeting ang pastor, minsan nagaganap po dito. At may kanya-kanya po silang mga sasakyan. Alam niyo po ba, pag dumadating po sila dyan, ginaguide sila ng mga nandyan sa labas. Ginaguide sila. Tuwan-tuwa yung mga pastor. Tuwan-tuwa sila. Sabi, pastor, dito na po kayo gumarahe. Dito malilim. Sabi, pastor, mga miyembro mo sila. Hindi po. Hindi mo member? Opo. Pero ginaguide nila kami. Opo. Alam niyo kung bakit? Isa lang yan. Nakikita marahil ng mga nakapaligid yung inyong mabubuting patotoo. Kaya't nirirespeto nila ang mga mananampalataya. Wala man sila sa loob ng iglesia, ng simbahan, nirirespeto kanila. Di ba yan ang naganap sa unang simbahan? Yan ang nagaganap kahit hindi daw nandoon kabilang sa iglesia, sa simbahan. Yung early church, ang sabi, ngunit nirirespeto sila ng mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, kapag ka ang paligid natin, nirirespeto ka, ibig sabihin nakikita yung bunga ng banal na Espiritu. Palakpakan ninyo ang sarili ninyo. Amen! Sabi ng mga pastor, talaga hindi nyo member yun. Hindi po. Pero tingnan ninyo, ginaguide pa sila. Dito po kayo gumarahe, pastor, dito po kayo. Binabantayan pa nila. Kapatid, natuwa sila noon kasi, sabi ko nga, nakikita yung bunga ng Espiritu sa mga mananampalataya. Mabuting patotoo. Napakahalaga pala ng puspos ng banal na Espiritu kasi nagiging mabuti kang patotoo. Alam niyo po ba, may mga mananampalataya na pag hindi puspos ng Espiritu Santo, hindi siya mabuting patotoo kasi hindi puspos ng Espiritu Santo. Kaya't napakalangan ng role ng Holy Spirit. Kasi kapag ka napuspos ka ng Holy Spirit, susunod nun yung fruit of the Holy Spirit. Fruit, love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, self-control. Di po ba? Kasunod nun. So ano inaasahan nyo kapag napuspos ka na? Ito yung bunga, yung ugali. At yun ang inihingi ng ating Panginoon na makita ng mga hindi mananampalataya na ang mananampalataya ni Kristo tunay nga na tayo ay mga binago na ng ating Panginoon. Hindi tayo mga self-righteous. Nagkakasala pa rin tayo. Amen? Taas ang kamay na napamura kanina. Natural yan. Nangyayari yan. Kaya lang nandyan ang banal na Espiritu na nagkukonvict yan ng agandang pagpuspos ka. Pag nananaan sa'yo ang banal na Espiritu, sinasabi ng banal na Espiritu, anak, yung patotoo mo, alagaan mo. Amen? Nagmamaneo si Pastor Romel, biglang may kumat. Di ba nakakainit ng ulo yun? Doon pa naman mainitin ang ulo ko. Alam mo nyo, pag sumakay ka na sa kotse, kapag may humawak ka na sa manibela, kakaiba. May parang kakaibang sumasanib sa kokote mo. Lalo na kapag kinat ka, parang nakalalaki yun Minsan pinipigil ko yung sarili ko. Pinipigil ko yung sarili ko. Kasi nga mainitin ang ulo ko. Pinipigil ko, kailangan i-practice ko yung self-control. Pinipigil ko, huwag ka magalit, Romel, huwag ka magalit. Huwag ka magalit, Romel, huwag ka magalit. Tapos si Belia naman sabi, ginanong ka Dinurot ka Sabi ko, nagpa-practice nga ako ng self-control. Tapos ikaw naman, sabi niya, misa naman ako. Kapag nagagalit ako, siya naman yung kalmado. Di ba? Mas maganda yon. Pinakikita ko lang, hindi tayo mga perfecto. Pero, kailangan nating i-practice
yung bunga ng Espiritu Santo. Mga kapatid, hindi tayo perpekto, pero salamat na lang meron tayong perpektong Diyos. Kaya't napaka-importante ang pagdalaw ng banal na Espiritu, araw-araw. Napaka-importante ng araw-araw na pakikipagniig sa Diyos. Kasi doon ka pinupuspos ng Diyos, pinupuspos ng banal na Espiritu, at kapag pinupuspos ka ng banal na Espiritu, kapatid, doon nagaganap ang pagbabago ng buhay ng isang tao. Nasa proseso po tayo ng pagbabago. Nang makilala mo si Kristo, hindi agad na bago ka na. Nasa proseso. Araw-araw binabago ng Panginoon. From glory to glory, binabago ka ng Panginoon. Amen. Sino dito binago na ng Panginoon? Amen. Pero meron nagsasabi, hindi totoo yan. Joke lang yan. Hayaan nyo sila. Ang banal na Espiritu Santo pa rin ang magpapatotoo na tunay na mga binago na kayo ni Kristo. Sino dito ang dating mga lulong? Oh, huwag tayo maiya. Huwag tayo maiya. Alam nyo bakit? Dapat nga parang ganito, hindi yung kasalanan, yung pinagmamalaki natin. Ang pinagmamalaki natin, dati akong ganito, pero nang matagpuan ko ang Panginoon, binago niya ang buhay ko. Amen! Diba? Nagiging yung pangit na nakaraan, pero dahil sa kapuspusan ng banal na Espiritu, pinagaganda niya ang ating mga buhay. Nagkakaroon ng kulay. Dati walang kulay, madilim. Amen? Minsan nga, napaawit ako eh. Kasi naalala ko kung saan ako naroon. Naawit ko tuloy. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Marami sa ating ganyan. Hindi natin alam ang ating patutunguhan. Pero salamat na lang, mayroong banal na Espiritu. Salamat kay Kristo. Amen? Kung wala ang Diyos, paano na lang tayo? Amen? Ako, pag naalala ko kung saan ako kinuha ng Panginoon, talaga napapaawit ako, nasaan kaya ako, Panginoon? Hindi po ba? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Totoo yun. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, walang kulay ang buhay natin. Kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka kinikilala sa sanlibutan ito, kung wala ang Diyos sa buhay mo, kapatid, walang kwentang buhay yan. Dahil ang pinakamasarap na buhay ay yung kasama ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Alam ninyo, bumibilang ng taon ang church na ito, dumaan ang pandemic, pero nananatili ang simbang ito hindi dahil sa mga leader, hindi dahil kay pastor, kundi dahil sa Diyos. Nandyan siya. Salamat. Salamat po sa ating Panginoon. Kung mayroon tayong dapat ipagdiwang ngayon, ipagdiwang natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Amen? Binuklod. Sabi, kayo'y maging mga mapagpakumbaba, ang sabi ni Paul. Kanino sinasabi ito? Sa mga taga-Epeso, at sinasabi rin sa atin ngayon. No? Sinasabi rin sa atin ngayon, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, taas ang kamay ng mga mabait. Mabait. Sino mabait? Sabi, pagtulog. Oh, bait mo pagtulog. Kaya lagi gusto nung asawa at matulog ka na lang ng matulog. Ang bait mo, kapatid. Ang sabi ni Paul, kaya't dapat tayong maging mapagpakumbaba. Humble, mabait, matyaga. Magmahalang kayo at magpaumaninan. Ano sabi? Love one another.
Mga kapatid, love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you, Nay. I love you. Sabi mo sa katabi mo, I love you. I love you with the love of the Lord. Hanggang paglabas yan, kapatid, ha? Hanggang paglabas yan, dapat nagmamahalan tayo. Dapat nagtitinginan tayo, mga kapatid. Ha? Dapat nagtitinginan tayo. Dapat nagmamalasakitan tayo. Paano pag nakita nyo si Pastor Romel, labang ka dyan? Ano gagawin nyo? Tulungan nyo, uwi muna kayo. Kapatid, magmamalasakitan. Amen? Tuloy natin yung walang Kristiyanong magugutom. Amen? Alam nyo, kahapon, habang nandito kami, may tumawag. Isang nanay. Pastor, ano gagawin namin? Wala man lang kami kaalam-alam sa anniversary. May ambag kami. Kasi hindi ko sinasabi. Di ba, yun? Yung diwa ng pagkakaisa. Ano yung maiaambag namin? Kapatid, ano yung maiaambag mo? Ano yung maiaambag mo? Alam nyo, hindi lang pera yan eh. Ano yung maiaambag mo? Alam nyo kung ano? Love. Love. Pag mahal mo ang kapatid mo, madaling magbigay. Hindi mahirap magbigay kapag may love. Amen? Ang sabi, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalang kayo at magpaumaninan. Mga kapatid, dapat iisa ang ating puso at isipan sa harap ng tao at ng Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan bilang mga tinawag at iniligtas ni Kristo. Tapos na po tayo, mga kapatid. Makakakain na tayo, mga kapatid. Mga kapatid, ang isang puso at isipan ay magaganap lamang sa atin kung mananatili tayong puspos ng banal na Espiritu. At kapag puspos ang simbahan ng banal na Espiritu, mananatiling may pag-ibig ang bawat isa. Walang mag-aaway-away, walang magtatalo-talo, walang pagkakahati-hati sa loob ng simbahan dahil puspos tayo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin na palagi tayong dalawin, puspusin, punuin ang banal na Espiritu nang sa gayon, yung disenyo ng unang simbahan na ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian, alang-alang sa mga kapatid, maganap din sa bawat isa sa atin. Hindi ko sinabing ibenta nyo ang kotse nyo at ibigay nyo sa church. Hindi ko sinabing ibenta ninyo ang inyong mga bahay at lupa. Ang sinasabi ko sa inyo at sinasabi ng Diyos sa atin, kung anong meron ka, ibahagi mo, kapatid mo yan. One mind, one heart, and one mind. Dapat mayroon tayong pagkakaisa. Amen? Ang Caloocan Bethel ba at ang Valenzuela ay may pagkakaisa. Tandaan natin, walang Valenzuela Bethel lang. Dapat ang Caloocan Bethel, ang Valenzuela Bethel at ang mga daughter church nito at ang buong body of Christ, iisa tayo, isang puso, isang kaisipan, mangaral tayo ng mabuting balita hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Isang puso, isang damdamin, isang kaisipan, dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Panginoon, Ikaw lamang po, Panginoon, ang maglalagay sa puso namin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa. Isang puso, isang kaisipan,
magaganap lamang ito, Panginoon, kung lagi kaming puspos. Kung ang simbahan laging puno ng banal na Espiritu. Panginoon, nawa tuwing kami naroon sa presensya mo, punuin mo ang mga mananampalataya mo ng banal mong Espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, tunay kaming maging saksi sa harapan ng mga hindi mananampalataya. At ang buhay namin, Panginoon, kahit hindi pa nagsasalita, nangungusap na kung sino ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At kung sino ka kapag tinanggap ka nila bilang Panginoon tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo kami. Haharap kami sa panibagong taon, Panginoon, na punong-puno ng hamon, Panginoon. Ang leadership ng church na ito, Panginoon. Haharap kami sa mga hamon, Panginoon, o Diyos. Hamon sa aming mga pananampalataya, hamon sa aming mga kalusugan, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga ganung pagkakataon, iisa ang aming puso't damdamin. Punuin mo ang iyong mga anak. Puspusin mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami, O Diyos. Ama, maganap nawa sa church namin, Panginoon, yung dahilan bakit kami narito. Maganap sa Valenzuela, Bethel, yung dahilan bakit nakatayo ang simbahan sa lugar na ito, Panginoon. Makita nawa na higit, Panginoon, ng mga hindi mananampalataya, Panginoon, yung bunga ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya ng simbahan ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kapasalamatan. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.